Manood kayo maigi. Alam nyo bang araw-araw ay may namamatay dahil sa aksidente sa kalsada? Ayon po sa pag-aaral, madalas na nagkakaroon ng trahedya sa lansangan dahil na rin sa kakulangan ng disiplina ng mga driver. Narito ang ulat ni Julius D. Samburun. Disiplina, isang salitang kailangan tinataglay ng bawat isa. Ipinapakita nito ang moral na katangian ng isang tao kung paano siya kumilos, mag-isip at magsalita na naaayon sa ating lipunan. Ang laki ng importansya nito lalo kung paiiralin sa lansangan. Pero dahil sa kabi-kabilang aksidenteng napapabalita, halimbawa pa lamang dito sa Kamaynilaan, isang napakalaking katanungan ang ating maiisip. Ang disiplina sa kalsada, sinusunod pa ba? Mga pangunahing daanan ng kadalasang napupuno ng mga sasakyan gaya ng EDSA na kung saan din ang mabigat na daloy ng mga sasakyan at ang Commonwealth Avenue na isa naman sa malawak na daan sa lungsod Quezon. Isa lamang ang naganap na aksidente kahapon sa elliptical road na kinasangkutan ng bus ang magpapabukas sa ating isip kung ang mga motorista natin ay sumusunod pa ba sa batas trapiko. Nagpasya ang aming news team na magtanong-tanong at bisitahin ng ating mga motorista sa tapat ng Balintawak Market upang tanungin ang importansya ng disiplina at kung sila mismo ay sumusunod sa batas. Ayon sa una naming nakapanayam, importante para sa kanya ang magkaroon ng disiplina sa kalsada. Kung wala kasi ito, tila mas lalo magkakahetot-hetot sa mga kakalsadahan sa Kamaynilaan. Binanggit pa niya na yaong mga madalas hindi sumusunod ay yung mga baguhan pa lamang sa pagmamaneho. Ingat-ingat na lang sila para walang abala sa kalsada, hindi pa sila mapeperhisyo. Sa pangalawa naming nakausap, isang nagmamaneho ng pribadong sasakyan. Nakiusap siya sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko para makaiwas sa aksidente. Talaga yan, importante yan sa lahat ng nagmamaneho. Yan ang procedures ng pagmamaneho. Kung wala yan, naku, baka may double mangyayari. Kaya magkakaroon tayo ng aksidente. Dapat sundin natin itong line na yan. Isang 13 years taxi driver naman ang ikatlo kong nakausap. Sa halos tagal na niyang naghahanap buhay ni hindi pa siya nahuhuli o natitikitan at ang kanyang sekreto ang pagsunod sa batas trapiko. Dapat sa mga driver, sumunod tayo sa sa batas trapiko natin para maganda yung daloy ng trapiko. Kinuha din namin ang panig ng ating mga enforcers. Nabigyan ako ng pagkakataong makausap si MMDA SCAG Alvin Sulit at aniya, sa tagal na niyang naglilingkod sa pag-aayos trapiko, ay masasabi niyang sumusunod ang karamihang motorista. Kaso, hindi talaga mawawala ang mga pasaway sa lansangan. Oo, napakahalaga naman kasi kung walang disiplina, lalo tayong matatraffic. Dapat tuloy-tuloy ang daloy. Pati yung mga sumasakay, dapat nasa tamang sakayan sila para hindi sila makaabala sa pagdaloy ng trapiko. Dagdag pa niya na kadalasan ay animoy mga siga sa kalsada at pagmamayari na nila ang EDSA. Babala niya sa mga talagang hindi sumusunod ang kaakibat na kaparusahan lalo't kung lalabag sila sa mga batas na ipinatutupad. Dapat po talaga sundin nila kasi makukumpiskaan sila, matitikitan po sila at magkakaroon po sila ng kaso hanggang sa hindi na sila makapag-drive. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan pairalin ang init ng ulo. Kaya't kung hawak ng manibela, laging tatandaan ng kapakanan ng iyong sakay at ng kapwa. Sa ating biyahe araw-araw, makakasalamuhan natin ang iba't ibang tao sa lansangan. May mga nagmamaneho na mga pampasaherong sasakyan gaya ng mga bus, may mga pampasaherong jeep at mga pribadong sasakyan. Pero importante pa rin na ating tatandaan ang ating mga sasakyan hindi dapat hinaharurot sa lansangan kung hindi dapat magkaroon ng disiplina sa pagmamaneho ng inyong mga sasakyan. Inyong naging kabalitaan para sa Telebisyon ng Bayan. Ako, si Julius D. Samburon.